Secret, Love, and Life Confessions. Ang confessions na ating babasahin ngayon ay nagmula kay Lara. At ito ang nilalaman ng kanyang confession. Hi Ate Tem, kumusta ka po? Ang tagal nating di nagkita, almost 15 years na yata. Buti na lang may FB, hihi. Nagkaroon tayo ng contact ulit. So, kailangan ko pa bang magpakilala? Anyways, para sa tagapakinig mo, magpapakilala ako. Hello sa lahat ng taga-subaybay ng Secret, Love, and Life Confessions. Ako po si Lara, 26 years old. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Oman. Sisimulan ko ang aking kwento nung kami ng mga kapatid ko ay bata pa. Magkapitbahay po kami ni Ate Timmy, si Secret, Love, and Life Confessions. At alam niya din ang kwento ng buhay ko. Palaging nag-aaway ang magulang ko noon. Si Papa kasi ay napakalasenggo at si Mama naman ay isip bata. Naaawa ako kay Mama dati pag palagi siya sinasaktan ni Papa. Akala ko nga dati natural lang na magkasakitan ng mag-asawa. Kaso nakita ko sila auntie at uncle, yung nanay at tatay ni Ate Timmy. Pag nag-aaway sila, puro lang naman bangayan at walang pisikalan. Na minsan ay nauuwi sa asaran. Kaya, imbes na matakot ako, kapag nandoon ako sa kanila, ay natatawa na lang ako. Pero sila Mama at Papa, kakaiba sila pag nag-away. Kulang na lang, magpatayan sila. At minsan, pati kami, nadadamay. Hindi na mamalo sa amin si Papa, pero pag si Mama ang makapanakit, grabe. Kung pwede palang ubusin niya ng hila ang buhok mo, gagawin niya. Napakaselosa ni Mama, to the point na kahit kaming mga anak niya, pinagsiselosan niya kapag nakikipagtawanan kay Papa. Walang katahimikan ang bahay namin. Palaging magulo. Halos 3 to 4 times a week sila, Mama at Papa, kung mag-away. Madalas doon na lang kami sa bahay nila Ate Timmy. Mabuti na lang, mababait sina auntie at uncle. Pinapakain nila kami. Nung 10 years old na ako, lumipat sila Ate Timmy ng bahay. Doon na sila tumira, malapit sa main road. Kami naman, nanatili sa sitio. Siguro nasa 30 to 45 minutes na lalakarin bago makarating sa bahay nila Ate Timmy. Kaya bihira na lang kami makapunta sa bahay nila. Fast forward po tayo. 14 years old ako, natuto na ako magtrabaho bilang kasambahay. At doon, may nakilala akong boy na nagdi-deliver ng mineral water. To make the long story short, naging kami. Hindi na ako nakapag-graduate ng high school. Ang gusto kasi ni Mama at Papa ay magtrabaho na lang ako ng tuluyan para daw makatulong ako sa kanila. Sa sobrang inis ko sa kanila, pumayag ako na may mangyari sa amin ng BF ko. Hindi naman ako nabuntis kaagad noon. Nung nag-16 ako, tsaka pa lang ako nabuntis. At doon nagsimula na kaming mag-live-in ng BF ko sa Iloilo City. Nung naipanganak ko na ang panganay namin, hindi na ako nakakapagbigay ng pera sa kanila Mama. Kaya nagalit siya sa akin. Paano kasi may mga maliliit pa akong kapatid, 4 pa sila. Yung isa naman, yung sumunod sa akin, ay dalaga na din. At paminsan-minsan ay dinadalaw niya ako. Hanggang sa isang araw, pumunta sa akin ang kapatid ko. Malayo kasi ang biyahe mula sa lugar namin hanggang Iloilo City. 3 hours yun. Umiiyak siya at ayaw niyang umuwi. Noong time na yon, nagbubuntis na din ako sa second baby ko. Tinanong ko ang kapatid ko kung ano ba ang nangyari sa kanya. Ang sabi niya, umalis daw si Mama, pumuntang Manila. 4 na buwan na ang nakaraan at si Papa naman, muntik na daw siyang gahasain. Mabuti na lang at nakatakbo siya nung time na yon. Tumakbo siya at pumunta sa bahay nila Ate Timmy kahit gabing-gabi na. At wala pa siyang tsinelas. 30 minutes siyang tumatakbo sa gitna ng gabi at wala pang dalang flashlight. Inabutan pa siya ng ulan sa daan. Mabuti na lang
At pagkadating niya kanila Ate Temi, ay kaagad siyang inalo ni Auntie. Binigyan ng damit at pinakain at pinagpahinga. Nang mga time na ito, nasa abroad na po si Ate Temi noon, year 2014, and that was 6 years ago. Kinabukasan noon ay umuwi ang kapatid ko sa amin. Kinuha niya ang 3 ko pang nakakabatang kapatid. Sinamahan naman siya ng nanay ni Ate Temi. Pagdating doon ay wala si Papa. Sabi, aani daw ng palay. Kaya panigurado, pag uwi nun, lasing na naman. At gabing-gabi na ulit. Iniwan niya ang mga kapatid namin sa kanila Ate Temi nung pumunta siya sa akin sa Iloilo. Doon sila ng 3 araw. Ewan ba, kahit nandoon naman ang lola at lola namin sa nakatira malapit sa kanila Ate Temi, ay ayaw nila doon sila pansamantala. Pinakuha ko ang mga kapatid ko sa kanila Ate Temi. Pagkadating namin doon, nalaman namin na si Papa nasa hospital. Nabalitaan niya palang may lalaki si Mama sa Manila na dahilan kung kaya't di na siya kumukontak kanila Papa. At dahil doon yung lolo ko ang ginugulo niya gabi-gabi. Sa labis na inis ng lolo ko ay tinaga niya si Papa. Dahil kung naglukuman daw ang anak niya dahil din sa maling pagtrato ni Papa sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon mga ka-confessions. Bilang panganay ay sanulong sa loko lahat ng responsibilidad na hindi ginagampanan ng magulang ko sa mga kapatid ko. Doon tumira ang mga kapatid ko sa bahay namin ng ka-live-in ko, dahilan kung bakit palaging mainit ang ulo ng asawa ko sa akin, at mas lalong ayaw na sa akin ng biyenan ko. Kumuha na nga daw anak niya ng sakit ng ulo, dinagdagan ko pa daw ng mga kapatid ko. Sa pangyayaring yun sa buhay ko, nakilala ko ng lubos ang asawa ko. Kinausap ko siya ng masinsinan kung ano nga ba talaga ang gusto niyang mangyari sa amin. Dahil hindi ko kayang pabayaan na lang ang mga kapatid ko. Doon, dinirekta niyang sinabi sa akin na ayaw na niya. Naghiwalay na daw kami. Halos mabaliw ako ng mga panahon na yon. Buntis ako at malapit na manganak ng second baby ko. Tapos, ito pa ang nangyayari sa buhay ko. Sa buhay namin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung saan ako lalapit. Yung kapatid ko naghanap ng trabaho. Nakapasok siya bilang sales lady sa isang maliit na grocery store. Sa unang sahod niya, pinambili niya ng pagkain namin sa bahay at 3 sakong uling. Binabalot namin at tinitinda ng tingi-tingi sa mga tindahan. Sa awa ng Diyos, nakakasurvive kami, magkakapatid. Hanggang sa nanganak na ako. Tuluyan na kaming nagkahiwalay noon ng ka-live-in ko. Fast forward po tayo. 23 years old ako at 3 years old na ang bunso ko. Naisipan ko mag-apply sa ibang bansa at dito nga sa Oman. Mabilis kasi ang processing, 3 to 5 months lang, makakaalis na ako agad. Iniwan ko ang mga anak ko sa kapatid ko. Unang goal ko, makaalis kami dun sa bahay kubo na itinayo namin sa may creek. Wala kasi kaming pambayad sa renta noon. Mabuti na lang at mabait ang kapitan sa lugar na iyon. Kung kaya't hinayaan kaming magtayo ng kubo doon. Unang buwan ko noon dito sa Oman ay panay dasal ako na sana pagpalain ako ng Diyos na tuloy-tuloy ang magandang pagtrato sa akin ng mga amo ko. Kahit madaming gawain, okay lang. Basta makakain ako at masasahuran on time para sa mga anak ko at mga kapatid ko. At sa awa ng Diyos ay nandito ako hanggang ngayon. 3 years na ako dito at ang mga kapatid ko naman ay lumipat na sa isang bahay paupahan. 5K ang upa namin per month. Pero okay na din kasi may tindahan doon at nakakapagtinda ang kapatid ko. May maliit kami na sari-sari store. Kahit papano, naging maayos ang sitwasyon nila at ng mga anak ko. Yung pang-3 ko namang kapatid na lalaki at yun, desisyon niya na makipagjowa sa bakla. Di naman kami against doon.
Mabait naman kasi ang jowa niya. Patuloy na ang pag-aaral ng mga kapatid ko, pati ang dalawa kong anak. Yung panganay ko grade 2 at yung pangalawa naman ay ayun, grade 1 na sa susunod na taon. Gustong-gusto ko sanang magbakasyon para naman makita ko sila, kaso lang pandemic. Kaya napag-usapan namin ng mga kapatid ko na sa susunod na taon na lang kapag naging okay na ang lahat. Para makakapag-ipon pa ako at makakapag-isip kung magnenegosyo na lang ba ako sa Pinas o babalik pa ako dito. At ang pag-aasawa, wala na sa isip ko. Kontento na ako sa dalawa kong anak. Si Papa naman ay nasa lugar na nila sa Rojas. Si Mama naman ay nasa Manila daw at may anak na din doon. Di namin alam kung totoo ba. Bahala na sila sa buhay nila. Basta kaming magkakapatid, buo at maayos ang samahan. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Ate Timmy, na kahit wala tayong komunikasyon ng mga panahon na yon, nagawa mo pa din ako matulungan para makaalis. Thank you din kina Auntie at Uncle kasi sila yung mga taong tumulong sa amin mula pa nung mga bata pa lang kami. Sana pag uwi ko, magkita tayo. Muli, Lara. Lara, miss na kita, alam mo yun. Happy ako na okay ka na at yung mga kapatid mo at ikaw din at ang mga anak mo. Hayaan mo na yun si Papa at Mama mo, mga matatanda na sila. Kahit kami dati saksi kung paano siya saktan ng Papa mo. Diba nga, dati bahay namin dati, muntik na sunugin ni Papa mo. Kasi nga, tinatago namin ang Mama mo kapag sinasaktan niya. Kaya, naiintindihan ko din ang lolo mo kung bakit niya ginawa yun. At yung Mama mo naman, sana kung ayaw niya na sa Papa niyo, sana hindi ka dinamay na magkakapatid. Pero wala eh. Mga anak talaga ang magdudusa kapag ang magulang ay naghiwalay na. Well, kahit di pa naman sila naghiwalay noon, nagdudusa na kayo. Okay na din siguro na nangyari yun kasi naging daan yun para nakilala mo ang totoong ugali ng kwentang hari. Ng kwenta si Hari talaga. At naging daan din yun para maging matibay ka. At ayan nga, naging buo kayong magkakapatid. Sana mananatiling mabuting tiyahin din si Rose sa mga anak mo. At sana, ito pa rin niya, sinabi niyang hindi mo na magjojowa hanggat hindi pa talaga stable ang buhay niyo. Bata pa naman siya, 22 years old lang. Makakapag-ipon pa kayo at magagawa niyo pang maging stable at makapagtapos lahat ng mga kapatid mo. Good luck sa iyo, Lar, at sa mga kapatid mo. Salamat sa pag-share ng life story mo dito sa nagsisimulang YouTube channel ko. Kita-kits tayo next year. Soon. At ayan guys, madako naman tayo sa shoutout. Kukuha ako ng shoutout dito sa anak ko, kapatid ko. Ayun, shoutout kay Violi Ragos. Shoutout kay Cloud23. Shoutout kay Just For You. Hello sa inyo. Shoutout kay Randel. Shoutout kay Daisy Gonzalez. Shoutout kay Kuya Jerry Solis. Hello sa iyo, Kuya Jerry. Salamat sa pagsubaybay dito sa ating channel. Shoutout kay Happy Joy. Shoutout kay Aidan Adan. Shoutout kay Skylight143. Hello sa'yo. Shoutout kay Slamarak. Kay Makulit si Maldita. Hello Makulit si Maldita. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Yuki Wolfram. Shoutout kay Kisses28. At dito nagtatapos ang ating confessions for today. Maraming salamat guys. Keep safe po tayo. Stay safe and God bless. Secret, Love, and Life Confessions. Ikaw ba may problema o mabigat na dinadarama? Kaibigan, huwag na mag-atubili pa. I-share na yan. Tara na sa Secret, Love, and Life Confessions. Nandito kami para pakinggan ka. Para maging kabahagi ng iyong luha o ma-share mo sa amin ng iyong saya.
Huwag nang mag-atubili pa, huwag nang mahiya. Tara na kaibigan, i-share na ang lahat ng yan dito sa Secret, Love, and Life Confessions.